karamihan ng mga kapatid, when we say karamihan, majority ng mga kapatid, ganyan. Oh, yeah. Nanonotice nila na Opo. malaki yung changes between the president na umakay sa kapatiran. Biro mo, kaya tumibay dahil sa Bible exposition, dahil sa debate. Your spirit was fed nabusog ang spirito mo, nasagot yung mga tanong mo. And that's the main reason ng karamihan sa atin nga na umanib. Kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo, paano kaya makakaanib yung mga ngayon? Kung ang mapapakinggan nila recorded tapos wala namang sumasagot sa sakit nila sa spirito. Kasi 'di ba spiritual ano 'yan? Yes. Spiritual yung ginagamot mo pang spiritual. So, ayun. Yun lang. Parang half-baked. Yun yung sinasabi meron ako nabasa kanina yun daw paksa, wag daw i-disregard yung maliliit na kapatid. Paano yun pala. Tanggapin daw kahit yung pinakamaliit na kapatid. Merong nag-comment doon, natawa ako. Paanong tatanggapin? Nagtatanong nga lang kung totoo yung Area 52, pinag-block mo na. Kaya sira ulo talaga itong si Daniel Rason. Puso mo, nakaperdible lang yan. Hindi naman, nakatap-tax naman. Okay. Uy, mas maliit ang tax sa perdible. Ay, ganun ba? Hindi, pero ito alam pa mo, sa totoo lang, natuwa ako sa mga tao dito sa lugar namin. Kasi, yung pinagtatrabauhan ko, inobserbahan ko sila yung owner, yung mga employee, meron kasing syempre, kahit saan namang lugar, merong mga pulubi. Alam mo, ang ginagawa nila, mas malupit pa nga dyan sa Pilipinas Natatandaan ko nung kakain ako sa Jollibee intersection dyan sa San Fernando, Pampanga, merong matandang pulubi na nasa pintuan. Ngayon, pinapapasok ko siya para pakainin. Ngayon, ayaw siyang papasukin ng gwardiya. Sabi ko, ba't ayaw mo siyang papasukin? Bawal po kasi, meron po kasi kaming Standards. Standard. Sabi ko, nanay ko yan. Sabi ko, ginanong ko na lang, nanay, ba't ayaw yung papasukin? Tapos, hindi po talaga pwede, sabi ganyan. Can I talk to your manager? Sabi kong ganyan. Sa madaling salita, nagkausap kami nung manager. Tinuruan ko yung manager ng leksyon. Sabi ko, alam nyo, biro nyo, gusto natin ng pagbabago sa bansa natin. Tayo mismo, dinidiscriminate natin yung kapwa natin. True. Discrimination yung ginagawa ninyo. Ako na nga, pinapapasok ko na nga Di ba, customer nyo ko? And meron kayong motto, customer is always right. Sabi ko, customer din yan Sabi ko ngayon, bakit ko naikwento ito? Kasi, dito, wala silang ganun, alam mo, yung mga tube, pinapabayaan nilang lumabas sa customers. Sa mga clients sila, pinapabayaan nila, walang bumubulyaw na pinapaalis. Tapos kahapon, merong kasing matandang pulubi dito na makulit. Makulit siya in a nice way naman. Nagpaluto sila ng food. Tapos sabi nung team leader, sarap na. Akala ko special guest siya. High rate na client. Kasi napasarap Nung tignan ko, yung palang pulubi. Sabi ko, ang galing ng ang galing ng puji nila. So, are you going to condemn people na hindi nakakilala dyan sa MCGI, kagaya ng mga tao dito? Like yung yung shiner ni Ace, ang ganda, yung charity water. Ewan ko kung napanood mo na. Yung pumunta siya from being spoiled brat siya, American siya, until nakapunta siya sa ibang bansa. Parang
parang Malagana, Africa, yung lugar sa, I forgot what the country is. Walang tubig dun sa kanila, and yung iniinom nilang tubig madumi. Yun na naging ano niya, naging parang advocacy niya. Yung mga kasamahan niya na nagpa-party-party dati, hiningan niya na, pahingin $20 sa inyo. Tapos, ang maganda doon, eto, Batong, hiningan niya ng pera, di ba? Hiningan niya. Nagbibigay siya ng report card doon sa mga hinihingan niya to tell them, eto napunta yung pera mo. Dito napunta yung pera mo. Tapos may GPS pa, Dong, para kung halimbawa gusto mo makita yung lugar, you can click the GPS to see yung naging contribution mo, kahit maliit. Sabi ko, that's accountability. Etong And iglesia that's pinanggalingan natin, transparency. biruin mo, magtatanong ka lang saan po napupunta yung ano, kasi wala na po tayong ano ngayon, pagbo-broadcast. Sasabihin na masamang diwa ka, lumalabang. May labang ka ba kay Brad Daniel? Di ba? Ang ganda nung budi nung ano, ang ganda nung budi nung tao. Alam mo, nung nakaraan, hindi ko kasi matsyempuhan yung pare kung saan ako nagsisimba. Di ba, nabanggit ko naman sa'yo na nagsisimba na ako. Ngayon, hindi ko siya matsyempuhan dahil doon sa dati kong pinanggalingan, every time na nagsusweldo ako, bumibili ako ng 5 bag ng grocery items. Tapos, kung sinong makasalubong kong feeling ko, kailangan, binibigay ko. Ngayon, kung hindi ko matsyempuhan yung pare, nung isang araw, naglalakad ako, nakasalubong ko siya. Father, sabi kong ganyan. Yung pare, ano siya, Sri Lankan yata or Indian. Oh. Tapos sabi ko, I have a suggestion to you, sabi kong ganyan, kaya lang, hindi ako nagkakaroon ng chance na makausap ka in person, sabi ko. Private. Ano yon, sabi niya ganyan, kasi ganito yung ginagawa ko. Hindi ba po pwede nating gawin, sabi kong ganyan. Yung mga parishioner mo, magbibigay kami, and yun yung ginagawa ngayon ng simbahan. Doon sa parish. Kung sino yung mga gustong magdala ng mga grocery items, pagka-offertory, i-offer ninyo, tapos bibigay natin sa mga nangangailangan. Doon, kolorum ka naman. Sabi ko nga, meron akong ni-repost yung post mo yata regarding do sa baby. Oo, nakita mo, no? Meron nag-comment doon, kahit anong gawin ninyo, kolorum kayo, sabi niya. Exeter yon. Exeter yung nagsabi. Exeter yung nagsabi. Hindi, no. Ano lang, parang it's sarcasm. Yes, sarcasm. Yeah. Okay. Tapos sabi ko, wala akong pakialam sa langit-langitan nila. I do not care. Kasi yun pa ba yung magiging concern ko kung mapupunta ako sa langit? Kung itatala ba sa langit yung ginagawa ko? Sa kakaisip mo kung itatala sa langit yung ginagawa mo, baka lalong hindi itala sa langit yan. Saka para tayo maging lumiit yung pananaw mo ba? I mean, pinaliliit nila yung galaw mo. You should not feel na parang ganon. Kasi umalis ako, Katoliko kami, wala namang naghabol sa akin, wala rin naman nagsabi sa akin na ikaw napakasama mo na kasi lumabas ka ng Katoliko. Wala namang gumanon sa akin. Mga family members ko, hindi rin naman ako na ba't yan na ikaw? O chuchu, walang ganon. Ang nasaktan ako, syempre, after mo mabautismo, magbabago ka na ng anyo. Yun, doon na ako nakaramdam ng, ano itsura mo? Ba't ganyan suot mo? Huwag ka mana. Parang, sabi ko nga sa loob ko, talaga bang ganun? Pag maglilingkod ka sa Diyos, kailangan bang makaramdam ka ng humiliation? Ewan? Yun kasi yung gawa ng mga kulto. To isolate you and para maramdaman actually, yes. Lalayo ka yung salita. Yeah. Lalayo ka kasi dahil hindi kayo nagkakaroon ng common ground, 'di ba? Lalayo ka. So sino magiging kasama mo? Yung kaparehas mo ng itsura, kaparehas mo yung makakaintindi sa'yo na mukha kang baduy din, mga ganun ba?
napapansin, hindi mo namamalayan na inaalis mo na pala yung sarili mo sa reality. Yung identity mo nawala. Yes. Yung ikaw. Nagkaroon ka na ng identity crisis. Kasi parang, sabi ko nga sa'yo, yung panganay ko, diba, nakita mo naman yung panganay kong babae. Hindi ko nga She alam was, kung panganay mo ba yon o kapatid mo. ate niya ako. Ano, I really said sorry kasi I felt like I deprived them. Kasi ako, lumaki ako ng, na-enjoy ko yung pakikay-kikay, na-enjoy ko yung, hindi naman ako naging malandi. Hindi ako ganun eh. Hindi rin naman ako malaswa. Hindi ako ganun eh. Pero na-enjoy ko yung konti makeup, yung pa-earrings. Na-enjoy ko yan kasi lumaki akong Katoliko eh. Tapos, yung anak ko, mas kikay sa akin. Mas kikay siya yung panganay ko. Yung isa ko, hindi masyado, siya, parang, lang siya, cool, chill. So, every time I tell her, nung kami ay nasa loob pa, hindi naman siya pangit manamit. Hindi siya pangit manamit. Kaya lang, hindi niya ma-feel yung ganda niya. Sabi niya, Mom, even you tell me I'm pretty, I don't feel that confidence. I don't have that confidence to say I'm pretty. Sabi ko, anak, you're very pretty in the eyes of God. You're very pretty. Alam mo yung feeling of suppress ka sa emotions mo. That's how I felt na pinadama ko sa mga anak ko. And I really said sorry to them kasi how many years? She was 7 yata when I got, Baptized? Oo. So, yung age niya, habang lumalaki siya, hindi ako nag-regret na naturuan ko sila na tungkol sa Diyos. Siguro, ang hindi lang naging balance dun sa part na they could have enjoyed it naman, hindi ka naman lumalagpas sa ka na yung parang, wow, yung nagwawala. Kasi ako, sabi ko nga, nagdalaga naman ako, nag-makeup naman ako, nagbihis naman ako ng pandalaga. Pero hindi naman ako nagpakariwara ba? I mean, I didn't go through that path. Kasi alam mo yung sarili mo eh. Ayaw mo rin namang masira yung pagkatao mo, di ba? So it's the environment, it's the people that you also surround yourself with. At saka alam So mo yun, Miss B, mas road yung yung pangunawa ko ngayon sa mga tao. Actually, to be honest, kung pakikisama na mabuti, mas nakita kong mabuti yung mga taong lumawak yung perspective natin eh, no? may mga tattoo, umiinom ng alak, mas mabuti sila. Kasi ito yung mga na nakakasalamuha ko araw-araw eh. Yeah. Wala Meron kasi silang sa physical. Meron silang mabuting budi. Aanin mo yung aanin mo yung praise the Lord ng praise the Lord. Aanin mo yung Kristiyano ako, Kristiyano tayo. Araw-araw yun yung inaano. Kung Inuupil sa utak ko. kung makahatol naman sa mga kapwa-tao hinayupak. Kaya ako, masama ang loob ko kay Resty Reyes doon sa sinabi niya doon sa kapatid na Monlaw na nag-donate ng kanyang kidney. Pero mo, yung kapatid na nag-donate ng kidney na si Brad Monlaw, invalid daw yung pagdo-donate niya ng kidney dahil nag-exit siya. Alam mo, sinasabi nila yan kasi may bitter na sila sa heart nila. Sila yung bitter, yung pakiramdam. Parang si Daniel Rason, ang pinagbibintangan niya tayong bitter, samantalang siya mismo, kita mo sa facial reaction niya, na siya yung bitter yarn, bitter o campo yarn. Kasi, alam mo, sabi nga, di ba, lumalabas sa bibig mo yung naturalesa mo, no matter how you mask yourself, it will just come out naturally kasi nanggagaling yan sa kalooban mo kung ano nasa dibdib mo, di ba, or puso mo. Yan ang lalabas eh. Tingnan mo, yun yung bukang bibig ng mga kapatid. Bakit laging may kaaway si Brad Daniel? Totoo yan. Because ako yun ang naging observation ko. Hindi kita kilala. I don't know you. Sabi ko lang lagi sa mga anak ko, siguro meron nang sa kanya. Bakit kaya, every Sabado, sino kaya umaaway sa kanya?
Sino kaya pinariringgan niya? Ganun, no? I mean, Yung ako, I tingnan mo, just want to be blessed. tingnan mo yung yung Panginoong Jesucristo. Tingnan mo yung mga holy man. Yung mga holy men na nabuhay, they promoted peace. Ako meron akong favorite saint, si Saint Francis of Assisi. Even before, when I was still a Catholic, bago ako mag-MCGI, favorite saint ko na yon si Saint Francis of Assisi. Meron siyang prayer, famous yung prayer niya. Make me an instrument of your peace. Where there is a hatred, let me sow love. Where there is injury, your pardon, Lord. Where there is doubt, through hope in you. Ang ganda nung kung bubuin mo yung yung prayer niya. Oh Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Umintindi ka kesa sa ikaw yung intindihin. Umibig ka kesa ikaw yung iniibig. Loving na without waiting anything in return. Yeah, you're not expecting anything in return. Sinabi din naman yun ng Panginoon, di ba? Kung ikaw magbibigay ng dun sa may kaya para mabigyan ka din, anong essence nun? Which is true, di ba? So magbigay ka dun sa hindi ka kayang bigyan or hindi kayang ibalik sa'yo kasi mas mabigat yun. It's better to give than to take, or tama ba? It's better to give than to take, or to accept rather. So, tsaka alam mo, ang puso ng taong masaya, makikita mo sa mukha.